Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Panda Bear in Africa. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik at maganda ngunit tila mapayapang kagubatan. Isang matabang munting panda ang tumatakbo sa sahig ng gubat, halatang takot sa isang di nakikitang humahabol sa kanya. Huminto lamang siya matapos ang mahabang pagtakbo, habol-habol ang hininga. Sandaling nagbago ang eksena at ipinakita ang humahabol sa kanya, isang pulang paa na may matutulis na kuko. Isang dragon ito, nasa kabila na ngayon ng maliit na bitek ang panda at halatang pagod na. Sumigaw siya ng malakas at nagtanong kung sino ang humahabol sa kanya. Sumagot ang dragon na siya raw ang pinakamabangis na nilalang sa kagubatan. Buo ang loob na sagot ng panda na siya rin ay isang panda, itim at puti, at malambot. Parang pinapakita niyang siya rin ay delikado. Sinabi pa niyang gagamitin niya ang kanyang mighty claws para lumaban. At ginawa ang pinakamainam na magagawa niya sa sitwasyong iyon, tumakbo. Dahan-dahan siyang umatras hanggang sa mabangga niya ang isang bagay. Pagharap niya, nakita niya ang humahabol sa kanya, isang napakagandang pulang dragon. Ngunit ang dragon na ito ay hindi pala mabagsik na mandaragit, kundi ang kanyang matalik na kaibigang si Giyong. Lumabas na ang dalawa ay naglalaro lamang, at si Giyong ay nagsasanay para balang araw ay maging isang higanteng dragon. Ngunit si Giyong ay hindi kontento sa sarili at nagdududa kung magaling ba talaga siya. Pinayuhan siya ni Pang na balang araw ay lilipad din siya at makakagala sa buong mundo. Muling lumakas ang loob ni Giyong at sinabi niyang isasama niya si Pang kapag kayanan niyang lumipad. Nagbago muli ang eksena at ipinakita ang isang nayon kung saan namumuhay ng payapa ang mga pamilya ng mga panda. May taniman sila ng kawayan na dinidiligan ng ama ni Giyong, si Ginoong Kang, isang makapangyarihang pulang dragon na napakaganda. Tulad ng lahat ng dragon sa mundong ito, kaya niyang huminga ng ulap na nagiging ulan para sa mga bukirin ng kawayan. Humanga ng labis si Inang Panda kay Ginoong Kang habang lumilipad ito at naglalabas ng may itim na ulap. Ngunit si Amang Panda ay hindi gaanong humanga at sinabing nagyayabang lamang ang dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Ginoong Kang mula sa langit upang makipag-usap sa mga magulang ni Pang. Ipinahayag ni Ginoong Kang na kailangan niyang bumiyahe patimog upang magdala ng ulan sa kapatagan, at tinanong kung maaari bang pansamantalang manatili si Giyong sa kanila. Bago pa makapagbitaw ng sarkastikong salita si Amang Panda, sinabi ni Inang Panda na laging malugod na tinatanggap si Giyong sa kanilang tahanan. Samantala, ang dalawang bata, sina Pang at Giyong, ay may bagong plano. Inspirado si Giyong sa sinabi ni Pang at gustong subukan ang lumipad. Ilang sandali pa, pinakawalan nila ang tirador at sabay silang tumilapon sa ere. Nakita ng mga taga-nayon ang dalawang bata at inakalang nakalipad na si Giyong. Naniwala rin si Giyong hanggang sa bigla silang huminto sa kalagitnaan ng ere at bumagsak mula sa mataas na lugar. Habang nanunood ang mga taga-nayon, kabilang ang mga magulang ni Pang, napasigaw sila sa takot dahil tila babagsak ang dalawa sa lawa na puno ng matutulis na bato. Sa kabutihang palad, biglang lumipad pababa si Ginoong Kang at sinagip silang dalawa. Dinala niya sila malapit sa bahay ni Pang, kung saan agad pinagalitan si Pang ng kanyang ama, na halatang ayaw sa mga ganitong pakikipagsapalaran. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa malawak na Aprika, kung saan nagtipon ang lahat ng hayop para sa isang espesyal na okasyon. Itinaas ng isang adultong leon na si Masuma ang isang munting cub na si Aid sa tuktok ng malaking bato, na parang ipinapahayag siyang hari ng kagubatan. Yumuko ang lahat bilang paggalang, ngunit halatang walang karangalan sa munting cub. Lalong naging katawa-tawa ang sitwasyon nang magsalita si Aid. Nagpasalamat siya sa lahat sa pagdalo sa kanyang kaarawan at ipinahayag na 13 taong gulang na siya. Matapos ang seremonya, naglakad si Aid papasok sa trono at umupo ng kampante. Halatang pagod na ang lahat sa kanyang kababawan, lalo na ang kanyang tagapagbantay na si Uncle Muma. Patuloy siyang kinukulit ni Aid, tinatanong kung may inihandang sorpresa para sa kanyang kaarawan. Ngunit mariing sinabi ni Muma na mas may problema silang dapat harapin, ang pagbabalik ng mga hyena. Ipinahayag na matagal nang may alitan ang mga leon at mga hyena at magkaaway na mortal. Hindi masyadong pinansin ni Aid ang babala at sinabing sapat ang espasyo ng savanna para sa lahat. Naging seryoso lamang siya nang paalalahanan ni Masuma tungkol sa kanyang tungkulin bilang hari ng kagubatan. Ngunit agad din niyang nakalimutan ito at muling nagtanong tungkol sa kanyang sorpresa. Doon ay tusong sinabi ni Masuma na may espesyal na regalo nga para sa kanya.
Samantala, nag-utos si Muma sa isang unggoy at isang buwaya na hulihin ang isang dragon. Habang naglalakad ang dalawa sa kagubatan, nadaanan nila sina Pang at Giyong na naglalaro. Lumapit ang unggoy at buwaya, kaya't natakot ang dalawang bata at tumakbo papasok sa isang kuweba. Ngunit na-corner sila at nahuli. Nilagay ng buwaya si Giyong sa sako habang si Pang ay nahulog sa isang hukay. Umalis ang mga dumukot dala ang dragon. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Pang at nakahanap ng ibang daan palabas. Nakita niya ang unggoy at buwayang papunta sa isang bangka habang pasan si Giyong. Nalito si Pang kung pupunta ba siya sa kanyang ina o ililigtas ang kaibigan. Narinig niyang humihingi ng tulong si Giyong, kaya't nagpasya siyang iligtas ito. Tumakbo siya papunta sa kaibigan upang tumulong. Ngunit nauwi ito sa isang laban sa buwaya na napakalakas. Madaling binuhat ng buwaya si Pang at inihagis siya sa malayo. Umalis na ang buwaya at unggoy habang pinipilit pa rin ni Pang na iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito nagawa. Dinala ng unggoy at buwaya si Giyong palayo. Pagkaraan, natagpuan ni Pang ang isang pitaka na pag-aari ng buwaya. Sa loob nito, nakita niya ang isang mapa na nagpapakita na dadalhin si Giyong sa Aprika. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Pang ang isang bangkang patungong Aprika rin. Hindi na siya nagdalawang isip at agad siyang sumakay sa bangka upang iligtas ang kanyang kaibigan. Pagsapit ng gabi, hinanap ng mga magulang ni Pang ang buong kagubatan para sa kanilang anak at kay Giyong, ngunit hindi nila makita ang mga ito, kaya't labis silang nag-alala. Kinabukasan, matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating ang unggoy at buwaya sa Aprika. Nalungkot at naguluhan si Giyong, labis na namimiss ang kanyang kaibigan at mga magulang. Di nagtagal, dumating din si Pang sa Aprika, determinado na hanapin si Giyong. Bigla siyang hinabol ng isang pangkat ng mga lobo kaya tumakbo siya ng mabilis para mailigtas ang sarili. Sa tamang oras, lumitaw ang isang maliit na unggoy na ginulo ang mga lobo sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang patpat na inakala ng mga ito ay pagkain. Habang abala ang mga lobo, ipinakilala ng unggoy ang sarili bilang si Jojo. Nang tanungin ni Jojo kung bakit naroon si Pang, ipinaliwanag ni Pang na kinidnap ng unggoy at buwaya ang kanyang kaibigang si Giyong. Sinabi ni Jojo kay Pang na maaari niya itong dalhin sa tamang lugar, kapalit ng gintong kwintas ni Pang. Nagdalawang isip si Pang sa una, ngunit dahil wala siyang kakilala at kailangang iligtas si Giyong, pumayag siyang sumama kay Jojo. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala siya ni Jojo sa isang lugar na may bakod. Pagdating nila, nagduda si Pang dahil hindi tumutugma ang lugar sa nakita niya sa mapa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang ostrich, ang amo ni Jojo. Tuwang-tuwa ang ostrich nang makita ang isang panda dahil gusto nitong kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagpapasali kay Pang sa kanyang circle. Ikinulong nila si Pang sa isang silid. Galit na galit siya kay Jojo dahil ipinagkanulo siya at ginawang bahagi ng circle. Kinagabihan, nakatakas siya sa tanikala gamit ang kanyang mga kuko. Tinawag siya ni Jojo at sinabing gusto rin niyang tumakas dahil itinatali raw siya ng ostrich tuwing gabi at ginagawang alipin. Naawa si Pang at tinulungan siyang makalaya. Magkasama silang tumakas at sinimulang sundan ang mapa. Nasa daan na sila patungong Lion Hill, ngunit kailangan muna nilang tumawid sa disyerto. Habang naglalakbay sa malawak at tuyong lupain, nakasalubong nila ang isang kamelyo. Nagbayad si Jojo upang makasakay sila, at tumuloy sila patungong Lion Hill. Samantala, tinawag ni Uncle Masuma si Prinsipe Aid at sinabing may espesyal na reg along galing Asya. Ilang sandali pa, dumating ang unggoy at buwaya kasama si Giyong. Bilang isang bata, nasabik si Aid na makita ang regalo. Inalis ni Masuma ang tabing ng hola at ipinakita ang dragon. Ipinaliwanag niya na makadodoble ito sa kanilang lakas dahil kaya nitong huminga ng yelo. Nalito si Aid habang pinapalabas ni Masuma si Giyong at inutusan siyang papagningin ng yelo ang isang manok. Tumanggi si Giyong na saktan ito at sa halip ay hinangahan ng isang puno na agad na nagyelo. Labis na natuwa si Masuma at plano niyang gamitin si Giyong para talunin ang mga kalaban nilang hayop sa kagubatan. Samantala, matagumpay na nakatawid sina Pang at Jojo sa disyerto at nakakita ng lawa na napapaligiran ng luntiang halaman. Tumakbo si Pang upang uminom at nakakita ng isang hipopotamo. May palakang naiipit sa leeg ng hipopotamo kaya tinulungan niya itong makawala. Pagkatapos, tinawag niya si Jojo ngunit nakita niyang muli itong nahuli ng ostrich. Di nagtagal, nahuli rin si Pang. Habang isinasama sila pabalik ng ostrich, biglang lumitaw ang isang hyena. Agad na tumakbo palayo ang ostrich, iniwan sina Pang at Jojo. Lumapit ang hyena, na nagpakilala.
bilang si Naela. Nang makita ni Naela ang mapa ni Pang, tinanong niya kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ni Pang na pupunta sila sa Lion Hill para iligtas ang kaibigan niyang dragon. Nang marinig ni Naela ang pangalan ng bundok, napaluha siya dahil doon din nakatira ang kanyang pamilya bago sila atakihin ng mga leon. Mula noon, nag-iisa na siyang naglalakbay. Sinabi ni Pang na maaari siyang sumama sa kanila at baka matagpuan nila ang kanyang pamilya. Pumayag si Naela at nagsimula silang maglakbay patungong Lion Hill. Samantala, ikinulong ni Masuma si Giyong sa isang kuweba. Dumating si Prinsipe Aid at kinausap siya, na lungkot pa rin dahil kay Pang. Ibinahagi ni Aid na mayroon din siyang matalik na kaibigang si Naela, isang hyena. Ngunit dahil magkaaway ang mga leon at hyena, palihim lamang silang nagkikita. Isinalaysay ni Aid ang araw nang naglalaro sila sa teritoryo ng mga hyena, nang biglang dumating ang kanyang mga magulang at hinanap siya. Kinabukasan, nakita nila ang bangkay ng kanyang mga magulang sa tabi ng talon. Ipinaliwanag ni Masuma na ang mga hyena ang pumatay sa kanila, at mula noon, sinimulan nilang itaboy ang mga ito. Sa gulo, nahiwalay si Aid sa kanyang kaibigang si Naela. Humanga si Giyong sa katapangan ni Aid at naging magkaibigan sila. Nang lumaon, hiniling ni Aid kay Masuma na palayain si Giyong, ngunit tumanggi ito at gustong gamitin ang dragon upang kokse ng lahat ng hyena. Naniniwala si Masuma na sila ang may sala sa pagkamatay ng mga magulang ni Aid. Sinabi ni Aid na baka aksidente lamang iyon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Masuma. Samantala, tumawid sa sapa sina Pang, Jojo, at Naela hanggang sa makarating sila sa tahanan ng mga hyena. Ngunit laking tuwa ni Naela nang matagpuan niya ang buong pamilya niya. Kinagabihan, nanatili sina Pang at Jojo sa kanila. Sinabi ni Naela sa kanyang ama na dapat silang pumunta sa Lion Hill upang iligtas si Giyong, ngunit tumutol ang ina at ipinaliwanag ang buong nangyari noon, kung paano nalunod ang mga magulang ni Aid sa ilog habang sinusubukang iligtas ang isa't isa. Nakita ni Masuma ang lahat ngunit ibinintang sa mga hyena ang trahedya. Naunawaan ni Pang na hindi sila matutulungan ng mga hyena, kaya't nagpa siya silang umalis ng palihim. Ngunit muling nakasalubong nila ang buwaya at unggoy. Natakot si Jojo at tumakbo, iniwan si Pang na muling nahuli ng buwaya. Dinala ng buwaya si Pang sa Lion Hill, kung saan muling nagkita sila ni Giyong. Labis silang natuwa sa isa't isa, ngunit pinakawalan ni Masuma si Giyong at tinakot siya, kapag hindi siya sumunod, sasaktan niya si Pang. Dinala ni Masuma si Giyong patungo sa teritoryo ng mga hyena habang nakatali si Pang. Dumating si Jojo at ginamit ang bakal upang patumbahin ang buwaya at palayain si Pang. Magkasama silang tumakbo upang iligtas ang lahat. Samantala, inutusan ni Masuma si Giyong na papagninginan ng yelo si Aid at ang mga hyena. Ngunit tumanggi si Giyong at sa halip ay ginamit ang kanyang hininga upang palamigan si Masuma. Tuwang-tuwa sina Aid at ang mga hayop. Bumalik sila sa Lion Hill upang hanapin si Pang, ngunit sina Pang at Jojo ay papunta na rin roon. Nakita ni Jojo si Masuma na nagyayelo at tuwang-tuwang nagsayaw sa ibabaw nito, ngunit dahil doon nabasag ang yelo at nakawala si Masuma. Hinabol ni Masuma si Pang at nahuli ito. Dumating sina Giyong at Aid ngunit masyadong malakas si Masuma at dinala si Pang sa ilog kung saan nalunod ang mga magulang ni Aid. Plano niyang ihulog din si Pang, ngunit buong tapang itong lumaban. Nahulog si Masuma sa tubig at nang makita ito ni Pang, tinangkang tulungan niya ngunit hinayla siya ng dragon pababa. Pareho silang inanad ng agos. Nahulog si Masuma sa talon at hindi na nakaligtas. Malapit nang mahulog si Pang nang sumigaw siya ng tulong, dumating si Giyong na lumilipad na, at iniligtas siya bago siya mahulog. Labis ang tuwa ni Pang sa kaibigan dahil natupad na ang pangarap nitong lumipad. Nagdiwang ang lahat ng hayop, at mula noon, namuhay ng payapa ang mga leon at hyena sa Lion Hill. Pagkatapos, magkasamang umuwi sina Giyong, Pang, at Jojo. Dito na nagtatapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.